Amen? Nagkaroon tayo ng cleansing ng 1 week. Every night, meron tayong cleansing. Ngayon, pinag-aaralan natin, paano natin ma-maintain yung freedom natin sa Panginoong Yesus? Paano natin ma-maintain yung ating friendship, intimacy sa Panginoong Yesus? Paano natin ma-maintain yung healing, yung passion, yung desire natin sa Panginoong Yesus at sa salita ng Diyos? So, tinatalakay natin, may part 1, part 2, ngayon part 3. Okay? So, anong sabi ng Biblia? Itong instruction natin sa atin ng Panginoon, Ephesians 6, from verse 10, a final word, be strong in the Lord and in His mighty power. Saan ang strength natin naggagaling? Sa Panginoong Yesus. Be strong in the Lord. Amen? Be strong not in your own strength, but in the Lord. And in His mighty, supernatural, infused power. Anong gagawin natin para maging strong tayo? Put on. Ilagay mo yung God's armor so that you will be able to stand firm against strategies of the devil. Okay, ang diablo may strategy siya para itumba tayo, para alisin niya yung kaligayahan. Kaya anong sabi ng Biblia? Be strong in the Lord. Put on the full armor of God. Be strong in His mighty power. Put on the full armor of God. So that you will be able to stand against the strategies of the devil. Mapagtatagumpayan lang natin lahat ng gawa ng kaaway kung ilalagay natin yung armor of God. Dahil doon, magiging strong tayo. Makakalaban tayo sa lahat ng gawa ng kaaway. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers, authorities of the unseen world, against mighty power in this dark world, and against evil spirit in the heavenly realms. So yung mga spirit, may mga ranggo sila. At united sila, kaya strong sila. Pero mas malakas tayo, mas makapangyarihan tayo. Bakit? Si Jesus na nasa atin, mas makapangyarihan sa ano pa mang diablo. Amen? Sa ano mang gawa ng kaaway. Pero kailangan isuot natin yung armor of God. Kaya sabi, therefore, pangalawang beses sinabi, therefore, put on every piece of God's armor so that you will be able to resist the enemy in time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. So pagka nilalagay mo yung armor of God, ay malalabanan mo lahat ng gawa ng kaaway. At hindi lang yon, magiging matatag ka. Amen? Malalabanan mo lahat ng scheme, ng strategies ng kaaway. But then after the battle, you will be standing firm. Amen po ba? Yan po yung mga armor of God. Belt of truth, sa taas muna, helmet of salvation. Amen? Tapos, breastplate of righteousness. Belt of truth. Sandals of the gospel of peace. Shield of faith. Sword of the Spirit. And praying in the Spirit. So, tinalakay na natin yung helmet of salvation, yung belt of truth, breastplate of righteousness. Si Pastor Marlin last week, tinalakay niya yung sword of the Spirit at saka shield of faith. So, tatalakayin natin ngayon yung sandals of the peace, of gospel of peace, and pray in the Spirit always. Kasama po sa armor of God yan. Kasama po sa sandata natin yan. Amen? So, reviewin natin para hindi nyo makalimutan. Unang-una, sa taas, kailangan isuot daw natin yung baluti natin, yung helmet of salvation para mapagtagumpayan natin lahat ng gawa ng kaaway. Lahat ng pakana ng kaaway. Isuot natin palagi yung helmet of salvation. Ano ba yung helmet of salvation? Huwag natin kalimutan yung salvation natin. We are saved by grace. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Ang nagbigay ng katwiran sa atin, si Jesus. Amen? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, dahil naniwala tayo si Jesus ay Diyos, Panginoon na nagkatawang tao, at siya ay namatay, nabuhay na muli. Siya lamang may kapangyarihan para magpatawad ng kasalanan. Siya lamang may kapangyarihan para magligtas sa atin. Siya lamang may kapangyarihan para bigyan tayo ng katwiran. Binili niya tayo ng kanyang banal na dugo. Dahil doon, naligtas tayo.
Hindi tayo naligtas sa mabuting gawa. Kapag kaalam natin itong mga katotohanan na ito, pinamumuhay natin, pinapasalamatan natin ng Diyos, inaalala natin palagi, sinasabi natin sa Panginoon, pinupuri natin siya dahil sa ginawa niya sa atin. Itong magdadala sa atin para hindi tayo mapasukan ng kaaway sa ating isipan, ng mga doubts, ng pag-aalinlangan. Kasi sasabihin ng kaaway, hindi ka paligtas. Sasabihin ng kaaway sa'yo, bibigyan ka niya ng doubt, ng pag-aalinlangan. Sasabihin ng kaaway sa'yo, negative. Nasa kasalanan ka pa, hindi pa napatawad ang iyong kasalanan. Pero alam mo, through the Word of God, sa 1 John 1:9, napatawad na lahat ng iyong kasalanan. Hindi lang hinugasan ng banal na dugo ni Jesus, kundi ang Panginoon, kinalimutan na niya ang lahat ng iyong kasalanan. Amen? Kaya patuloy tayong ilagay yung si Jesus, ilagay natin yung Word of God, ilagay natin yung helmet of salvation natin. Tumayo tayo sa ating paniniwala. Kantayin natin ang ating paniniwala. Di ba kinanta natin ngayon? If the Son set free, you are free indeed. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Kantayin natin, i-declare natin, amen? Ipanalangin natin. At i-share natin sa iba yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Nabibuild yung faith natin. Lumalakas tayo. Nang sa ganon sa oras ng pagsubok, nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. Katulad ni Paul and Silas, sa oras ng pagsubok, sila'y pinersecute, kinulong. Pero nung ginawa nila, imbis na mag-complain, imbis na mag-doubt, pinuri nila ang Panginoon. Amen? At hindi lang sila na-encourage, hindi lang sila tumayo sa katotohanan, napagtagumpayan nila lahat ng gawa ng kaaway. Anong nangyari? Naghimala pa ang Panginoon. Yung iba na save, yung Philippian jailer na save, dahil sa kanilang ginawa. Amen? Yung iba masisave dahil sa declaration mo. Dahil nakita nila ikaw ay living testimony. Na kahit anuman mga pagsubok, ang dinaranas mo, pupurin mo pa rin ang Panginoon. Sasambahin mo pa rin ang Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na hinaharap mo, hindi ka nakatingin sa sitwasyon, nakatingin ka sa Panginoon. At dahil nakatingin ka sa Panginoon, may pag-asa ka, may kalakasan, may katagumpayan. Salangsangan mo ang iyong laman. Salangsangan mo yung sinasabi ng kaaway sa iyong kaisipan. Sasabihin ng kaaway, kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit ka may problema ngayon? Hindi ka mahal ng Diyos. Hindi yan totoo. Sa pangalan ni Jesus, si Jesus binigay niya ang kanyang sarili sa atin. Minahal niya ako, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Salangsangan mo yan. Amen? Kasi kung di mo sasalangsangan yan, makita mo, discourage ka, madali kang ma-offend, madali kang masaktan. Kaya guardian natin ang ating isipan. Nandito lahat ang battle sa isipan natin. Amen? Katulad sa physical, yung nervous system natin nandito. Amen? Hindi makakagalaw tayo ng gusto, hindi makakapag-coordinate ang buong katawan natin. Kung wala ang nervous system, napakahalaga niyan. Kaya yan ang tinitira ng kaaway. Kaya anong gagawin mo? Palagi mong alalahanin yung gospel, yung ginawa ng Diyos sa iyo, yung salvation mo, yung helmet of salvation mo. Palagi kang bumalik dun sa ginawa ng Diyos sa iyo. Pasalamatan mo siya, purihin mo siya. Pasalamatan mo siya palagi, purihin mo siya palagi. Amen? Awitan mo ang Panginoon, purihin mo siya, i-declare mo ang ginawa ng Diyos na pagliligtas niya sa iyong buhay. So yan po yan. Pangalawa, helmet of salvation. Sa umaga pa lang, sinusuot ko ang helmet of salvation ko. Si Jesus Christ ang aking salvation. Siyang nagligtas sa akin. Siyang focus ko. Yung salita niya, yung ginawa niya sa krus, yung pananampalataya ko sa Kanya, isusuot mo ang helmet of salvation mo. Amen? Tapos isuot mo yung breastplate. Sabi dito, put on. Isuot mo palagi yung breastplate of righteousness para mapagtagumpayan mo lahat ng pakana ng kaaway. Kasi ang technique ng kaaway ay siya'y tempter. Diba? Ewan ko bakit nawala dito. Ang kaaway, tempter siya. Tinitempt niya tayo palagi. Naghahanap siya ng pagkakataon para tuksuin niya tayo. Yun ang strategy ng kaaway. Pwedeng pakilagay yon? Ang kaaway, hindi, manunukso siya. Tinukso niya ang Panginoong Yesus. Kahit na si Jesus ay Diyos, Panginoon, pero tinukso pa rin siya. Ang kaaway, accuser of the brethren siya. Sa Revelation 12, ina-accuse niya tayo day and night, night and day. Ayun ina-accuse niya sa atin. Na tayo'y binibigyan tayo ng condemnation, ng guilt.
Diba? Pero ang Panginoon, hindi siya nagko-condemn, hindi siya nagja-judge, nagko-convict siya para humingi tayo ng tawad sa Kanya, para lumapit tayo sa Kanya. Kaya yung guilt, condemnation, hindi galing yan sa Diyos, galing sa kaaway. Kaya anong kaaway? Anong strategy niya? Nag-accuse siya palagi. Day and night, ina-accuse niya tayo. Pangalawa, nagtutukso siya, nanunukso siya, tempter siya. Pangatlo, is the father of all lies. Lahat ng kasinungalingan, siya ay ama ng root, ugat ng lahat ng kasinungalingan. Walang sasabihin na totoo, walang sasabihin na tama, lahat kasinungalingan. Hello? Kaya pagka ikay nakasuot ng helmet of salvation, breastplate of righteousness, malalaman mo ang katotohanan, malalaman mo ang righteousness. Amen? Yan po yan, no? Tempter, accuser of brethren, father of all lies. Kaya kailangan alam nyo kung ano ang dinidikta sa inyo. Anong nilalagay dito? Halimbawa, sasabihin sa iyo, sa iyong puso, ang breastplate para protektahan ng puso, ang vital organ mo sa buhay mo. Sasabihin niya sa iyo, you are a failure, you are nothing, you are wala kang kwenta, wala kang halaga. Sasabihin niya sa iyo. So anong gagawin mo doon? Hindi totoo yan. Hindi ko tinatanggap yan. Pagka sinuot mo ang breastplate of righteousness, mahalaga ako sa Panginoon. Importante ako. Special ako. I am fearfully, wonderfully made by God. I am special because God, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Kailangan salangsangin mo yon. Amen? Kaya hindi ka mabubuhay sa feelings mabubuhay ka sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yun ang pundasyon ng buhay mo. Yun ang pinakamalaki sa buhay mo, salita ng Diyos. Kaya yung breastplate of righteousness, gawin mo kung ano yung righteous. Halimbawa, sinabi sa Bible, paano maging righteous? Paano mabuhay sa righteousness? Halimbawa, sinabi sa Bible, pray for one another. Encourage one another. Diba? Anong ibig sabihin nun? Hindi mo di-discourage ang ibang tao, hindi mo i-criticize ang ibang tao. Hindi mo i-judge yung ibang tao, but pray, encourage one another. Andyan po ba kayo? Love one another as you love yourself. Love others as you love yourself. If you love others, anong kailangan mong gawin? Iisipin mo yung ikakabuti nila. Mamahalin mo sila kahit na hindi sila kamahal-mahal. Bakit? Yun ang paglakad sa katwiran. Katwiran yun. Amen? Andyan po ba kayo? Help one another. Gusto ng Panginoon niya, katwiran niya. Lumakad tayo sa katwiran. Hindi lang natin natanggap yung katwiran ng Diyos, nabubuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Kung anong matuwid, ay ginagawa natin. Kung anong mabuti, kung anong tama, ginagawa natin. Bakit? Para magbigay ng glory sa Panginoon. Ang mangyayari noon, walang puwang ang kaway para matumban niya tayo. Bakit? Kasi nabubuhay tayo sa katwiran. Amen? Kapag nabubuhay tayo sa katwiran, inuuna natin ng Diyos, lahat ng kailangan natin na lakas, kapangyarihan, isusupply ng Diyos sa atin. Example po dyan, si Gideon. Yung mga Israelites, hindi sila sumusunod sa Panginoon. Sinakop sila ng mga Midianites. Itong mga Midianites ay matatakaw. Bakit? Pagka nagpa-plant ng fruits ang mga ang mga Israelites, kinukuha ng mga Midianites. Sinisen yung army nila, kukunin lahat ng pananim nila. Sisirain lahat ng pananim. Ayaw umasenso yung mga Israelites. Kaya yung mga Israelites, tumawag sila sa Diyos, humingi sila ng tulong. Tapos nagpadala ang Diyos ng leader. At ang pinadala niya ay si Gideon. Nagpakita ang anghel kay Gideon sa Judges chapter 6. Sabi ng anghel sa Gideon, binati niya, "You, mighty man of God." Sabi ni Gideon. Sinong sinatukoy niya? Ikaw, sabi niya, "You are a warrior. You are a mighty man of God." Sabi mo, paano mangyayari yun? Ako ang yung pamilya namin, yun ang pinakamaliit sa buong angkan namin. Tapos ako ang pinakamahina sa lahat. But you are a mighty warrior of God. Biro mo, ganun ang tingin ng Panginoon sa iyo? You are a mighty warrior of God. Ang sabi ng kaway, mahina ka. Ikaw ang hindi magagamit ng Panginoon. Mahina ka, hindi mo kaya. Pero nung tingin ng Diyos sa iyo, you are a mighty woman, mighty man of God. Ako, hindi nyo narinig. Ang sabi ng Diyos sa iyo, malakas ka, makapangyarihan ka. Ang tingin mo sa iyo sarili, mahina.
Hindi mo kaya. Tingin ng iba sa'yo, mahina, hindi mo kaya. Pero tingin ng Diyos sa'yo, malakas ka. You mighty woman, mighty man of God. Tingnan mo ang sarili mo sa Panginoon. Hindi sa sinasabi ng iba. Hindi sa sinasabi ng pakiramdam mo. Tingnan mo ang salita ng Diyos. Si Gideon, ginamit niya. At si Gideon, nagdepende siya sa Diyos. Hindi siya nagdepende sa sarili niya. Ano nangyari? Nilid niya ang Israelites. Nagapi nila ang Midianites. Ang dami nila, nagapi nila. Duwag siya at matatakutin siya. Pero nagdepende siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ganon din, pagka kayo mahina ka man sa tingin ng iba, hindi mo man kaya sa pakiramdam mo. Pero pagka nagdepende ka sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa mo mga importanteng bagay. Magagawa mo lahat ng bagay. Kaya, harapin mo ang iyong takot. Harapin mo ang iyong sarili. Pangamba, maging matapang ka sa Panginoon. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maging matapang ka sa mga pagsubok sa buhay. Pagka sumandal ka sa Panginoon, nagdepende ka sa Kanya, mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok sa buhay. Ganon din po ang pakiramdam ko dati. Mahina ako, hindi ko kaya. Tapos sinasabi pa ng iba, hindi mo kayang magpastor, mahirap magpastor. Tinakot pa ako ng iba. Takot na nga ako, tinakot pa ako ng iba. Dinadobling takot ko. Nanginginig na ako, pinanginig pa ako ng iba. Pero narinig ko yan, nabasa ko yan. Kung si Gideon nga, ginamit ng Diyos, ako pa. Amen. Kung si Gideon na ginamit ng Diyos, kayo pa. Samantalang malalakas kayo, samantalang edukado kayo, samantalang smart kayo, samantalang matatalino kayo, samantalang anong sikreto? Magdepende ka sa salita ng Diyos. Magdepende ka sa kapangyarihan ng Diyos. Nagulat, pati pamilya ko nagulat Pastor ka pala. Di ko kalahin si Larry magpapastor kasi mahihayin yan Kasi matatakutin yan Kasi duwag yan Pero sumandal ako, hindi sa sarili kong kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Anong tawag doon? Ginamit kong breastplate of righteousness. Yung righteousness ni Jesus na binigay sa akin, pinamuhay ko. Amen? For the glory of God. Ginawa ko kung anong tama. Ginawa ko kung anong pinagagawa ng Panginoon. Nag-step of faith ako kahit hindi ko alam. Mag-step of faith ka, manalig ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Yan po yan. Maging Gideon tayo. Sinabi ng salita ng Diyos, you are more than a winner. You are more than a champion. You are more than conqueror. Hindi ka lang mananagumpay. Hindi ka lang winner. More than ka pa sa mananagumpay. Kaya palagi mong sabihin yan sa iyong sarili. Palagi mong ilagay yan sa isip mo. Palagi mong ilagay yan sa puso mo. Isipin mo yan palagi. Tingnan mo. Mapapagtagumpayan mo lahat ng pagsubok. Kahit mahina ka, lalakas ka. Kaya meron kang patotoo. Kundi dahil lamang sa Panginoon, hindi lumakas ang loob ko. Kundi dahil lamang sa Kanya, hindi ako tumapang. Kundi dahil lamang sa Panginoon, nandiyan pa rin yung takot ko. Amen? Pangatlo, yung shield of faith. Of course, belt of truth. Yung belt, yan ang nagdadala, bagay yung belt, yan ang nag-hold sa lahat ng sa lahat ng armor. Amen? Yung belt of truth. Ano ba yung belt of truth? Yung katotohanan versus lies of the enemy. Kasinungalingan. Anong katotohanan? Salita ng Diyos ang katotohanan. Kaya, panghawakan mong katotohanan. Palaging salita ng Diyos nandyan, katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Siyang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi dahil kay Jesus. Kaya ilagay mo yung belt of truth. Alamin mo ang katotohanan, ipamuhay mo ang katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya sa iyo sa kamalian. Pagka alam mo ang katotohanan, madali mong madiscern kung ano yung kasinungalingan ng kaaway. Pagkakasinungalingan yan, huwag mong gawin yan. Huwag mong ipamuhay yan. Ang pamuhay mo, yung katotohanan. Yung salita ng Diyos. Yung truth about the Word of God. Amen? Huwag kang mamuhay sa kasinungalingan. Huwag kang mamuhay sa sinasabi ng tao. Mamuhay ka sa sinasabi ng Panginoon. Tapos yung shield of faith. Yung shield, pananggayan. May mga arrows ang kaaway. Pananggayan sa head mo, pananggayan sa dibdib mo, pananggayan sa paa. So pananggayan.
Bukod sa mayroon ka ng helmet, mayroon ka pang breastplate, mayroon ka pang panangga. Kaya doble-doble ang iyong weapon. Para saan ang shield of faith? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Nag-umpisa ang faith natin nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Diba? Sabi sa Romans 10:9-10, when we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our heart that God has raised Him from the dead, we have been saved. Nung nanampalataya tayo kay Jesus, na siya'y Panginoon, siya lang pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan, siya lang pwedeng magligtas sa atin, siya lang pwedeng magbigay sa atin ng eternal life, siya lang pwedeng magbigay sa atin ng righteousness. Nung sumunod tayo sa Kanya dahil sa ating pananampalataya, may action ang ating faith. Ano nangyari? Naligtas tayo. At nagkaroon tayo ng measure of faith. Saan natin kailangan ng faith? The more na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, the more na nag-step of faith tayo, the more na pagka sa oras ng pagsubok, sumusunod pa rin tayo sa Panginoon, lumalago ang pananampalataya. Amen? Nade-develop, nagpo-progress ang pananampalataya. Para yung muscle, the more na ginagamit mo, the more na lumalakas siya. Kaya ang faith without works, kung hindi mo ginagamit, kailan mo gagamitin ng faith? Pagka kayo nananalangin. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Manampalataya ka sa sinasabi ng Diyos. Hindi sa pakiramdam mo, hindi na sa nakikita mo, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Kaya noon, pagka ako'y nagpipreach, ilan lang ang member noon? 20 lang ang tingin ko, ang tinitingnan ko, 200 sila. Ang tinitingnan ko hindi sila 20, kundi 200. Anong tawag dyan? Pananampalataya. Nananampalataya ako na magdodoble yan, na magmumultiply yan. Pagka nagdi-disciple ako, hindi lang isa, 10 yan. Kasi pagka na-disciple ko yung isa, lumago siya, naging leader siya, makaka-influensya ng marami. Amen po ba? Ang faith, tinitingnan mo yung magagawa ng Diyos, hindi yung magagawa mo. Hindi ka nakatingin sa sitwasyon mo, nakatingin ka palagi, anong magagawa ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung faith, we live by faith, not by sight. So, yung faith, hindi lang siya pan-defensive, pang-offensive siya. Amen po ba? Kaya tayo naligtas dahil sa ating pananampalataya kay Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos at sa ating pagtugon doon sa biyaya ng Diyos, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos. Anong tawag dyan? Pananampalataya. Hindi tayo makakapasok sa langit kung walang pananampalataya. Kaya meron 2 diagnostic question. Bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Sasabihin ng Diyos sa iyo, nagpupunta ako sa Baumgase. Nagpupunta pa ako sa Renbeg, sa House Church. No, bagsak yun. No. Nagbabasa naman ako ng Biblia. Gumagawa naman ako ng mabait, mabuti. Mabait naman akong tao. Bagsak pa rin yun. Hindi, dahil nanampalataya ka kay Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Tinanggap mo siya sa buhay mo. Ginawa ka niyang anak. Nanampalataya ka sa salita mo, salita niya. Amen? Yun ang ano. Meron joke dito eh. Merong isang babae, namatay siya. Pumunta siya. Nandyan si Peter. Sabi ng babae, paano pa makapasok sa langit? Sabi ni Peter, meron ka lang spell. Ano yon, Peter? Spell love. Ay, ang dali naman yan. L-O-V-E. O, pasok ka na. Joke lang ito. Baka sabihin niyo, dali lang pala, love lang pala. Hindi, na-save tayo sa pagitan ng pananampalataya. Sa pagitan natin, sa pagsunod natin sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, tinanggap natin. Amen? Pinamuhay natin ang biyaya ng Diyos. Tapos sabi ni Peter, meron lang ako asikasuhin. May pupuntahan ako. Pwedeng ikaw na muna dito? Sabi niya sa babae. Anong gagawin ko dito? Kung anong ginawa ko sa iyo, yung mga nakapila na yan, kung paano siya makapasok, paspel mo lang yung love. So, sabi niya, paano makapasok yan? Spell love. L-O-V-E. O, pasok ka na. L-O-V-E, love. Pasok. Sa bandang dulo, nakita niya yung kaaway niya. Nung nasa lupa siya, nakaway, galit na galit siya kanya. Naku, pahihirapan ko to, sabi niya. Hindi labang pa-spell ko, iba. Yung mahirap. Di nandyan na siya, ba't ka nandito? Na-heart attack ako bigla akong namatay. Paano pa makapasok dyan? Meron ka lang spell. Ano bang spell? Nag-isip siya, pahirapan ko to. Ano kayang pa-spell ko? Okay, spell Czechoslovakia.
Hindi niya ma-spell. Wrong, hindi ka makakapasok. Wrong. Spell, Czechoslovakia. Diba? Pinahirapan niya eh. Kasi galit sa kanya eh. Nandiyan po ba kayo? Paano tayo magkaroon ng faith? A woman and a man of faith have relationship with Christ. Personal relationship with Christ. And believes and obey the Word of God. And has hope for the future. Yun ang requirement ng faith. Magkakaroon ka ng pananampalataya. So, tinexplain ito ni Pastor Marlene. Diba? Last week, yung fearless faith. Yung shield of faith, gagamitin natin yan lalong-lalo na sa oras ng pagsubok. Kaya i-develop na natin yan sa buhay natin. Habang wala pang pagsubok, habang pagpasubok, malilit pa lang, i-develop mo na ang faith mo. Lumago ang faith mo sa pagitan ng pakikinig, sa pagitan ng pagsagawa, pag-obey sa Word of God, sa pagitan ng pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. Nang sabi, pagka dumating ang pagsubok, mani-mani na lang sa'yo, nakahanda ka. Hindi ka masusurpresa. Kasi dadaan tayo ng iba-ibang klaseng pagsubok. May level 1, may level 2, may level 3, may level 4. Maraming pagsubok. Pero pagka may shield of faith ka, may pananampalataya ka, lumalago ka sa pananampalataya, anumang pagsubok, kahit ng pagsubok katulad ni Daniel, ay mapagtatagumpayan mo. Kasi ang pagsubok ni Daniel, talagang grabe, matindi na yan. Pero masusunod ka lang sa Panginoon, sa pagsunod mo sa Panginoon. Itatapong ka sa lions den. Diba talagang tatakutin ka? Talagang lahat ng ay pananampalataya mo. Diba kung minsan ititest tayo, minsan yung airplane na sinasakyan natin talagang hindi ka masyadong nagtatangs, pero noon talagang lumitaw ang prayer mo. Kasi bakit? Kasi yung airplane na sakyan natin, naglanding siya, bigla siya mag-up ng ganyan. Talagang lahat ng prayer, magagawin mo. Wala kang pakialam. Diba? Wala kang pakialam. Kahit anong sabihin nila sa'yo. Doon ka makakapag-worship. Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, maawa ka sa akin. Huwag mo muna akong kunin, Panginoon. May gagawin pa ako. Doon ka nagising. Kaya kung minsan inaalaw ng Panginoon yun eh. Bakit? Para magising tayo. Talaga nakapag-prayer meeting sa airplane for the first time in your life. Di ba? Hello? Samantalang dito, napaka-formal mo. Ora matere, mama, shira, mama. Pagdating, harababa, Panginoon, tulungan mo. Help. Kaya yandanan natin ang ating sarili. Wala pang pagsubok, sumunod na tayo sa Panginoon. I-develop na natin ang ating faith. Lumago na tayo sa pagsubok. Yung mga stewardess, tinrain yan. Kunyari, inalog yung airplane ng ganun. Anong gagawin nila? Tinrain na sila sa pinaka-worst na pwedeng mangyari. Kaya pagka nangyari yon, hindi sila napapanik. Tayo napapanik. Bakit? Kasi hindi sinanay. Kaya sa buhay, sinanay tayo na dumaan ng mga pagsubok. Nang sa ganon, pagka yung may pagsubok na, matutulungan natin yung iba. Katulad ng stewardess. Habang naggaan yung airplane, nakakatayo pa rin siya. Yung iba nagsusuka na. Yung iba, nahihilo na sila. Pero siya, nakakatayo pa rin sila. Bakit? Kasi dinaan muna sila sa test. Oh my God. Kaya ka dumadaan sa testing, yan ang dahilan. Para matulungan mo na yung iba. Kaya dumadaan ka sa mga grieving morning para i-comfort ka ng Panginoon. Bakit? Kasi yung comfort na nanggagaling sa Kanya para i-comfort mo yung iba. Amen po ba? Kasi kung hindi, pare-pareho kayong nahihilo. Pare-pareho kayong hindi kayo makatayo. Sino pa maglilingkod? Sino pa tutulong? Wala. Kaya ka nga leader eh. Bakit ko alam ito? Kasi dumaan ako sa ganun. Hindi ko maintindihan lahat. Ba't ako dumadaan dito? Yung pala para tulungan ko ang iba. Nung iba, umiiyak na sila sa akin. Hindi na ako nasurpresa. Kung hindi ako, duwag na nga ako. Naduduwag pa sila. Pare-pareho na kaming duwag. Pare-pareho na kaming hindi makaawon. Pare-pareho na kaming hindi makatayo. Andyan po ba kayo? Si Daniel, dumaan siya ng testing para maging patotoo siya sa atin. Nagpipray siya 3 times a day. Pinagbawalan siyang pag-pray. Gumawa sila ng nagka-connive ang kaaway niya kasi walang makitang sa kanya, kapintasan, sa karakter niya, sa integrity niya, sa honesty niya. Anong inatake? Yung kanyang belief, paniniwala sa Diyos.
Kaya naggawa ng decree, sinuhulan yung king. Naggawa ng decree na sino man magpipray, other than the king, sa king, yung magpray sa king, ay parurusanan, itatapon sa lions den. Sa kulungan ng mga gutom na leon. So, siyempre si Daniel, lifestyle niya yun, ginagawa niya. Yun, kinulong siya sa lions den. Pero napagtagumpay niya yung trial. Bakit? Dahil tama ang ginagawa. Namuhay siya sa katwiran. Amen? Inandanan niya ang kanyang sarili. Hindi siya nag-compromise. Hindi siya sumunod sa king. Sinunod niya ang Diyos. Kaya nung nangyari, niligtas siya ng Diyos. Nagpadala ng anghel. At yung anghel tinikom ang bibig ng leon. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon ka makapangyari ang Diyos. Gagawin niyang lahat para iligtas ka niya. Gagawin niyang lahat para maprotektahan ka. Gagawin niyang lahat kasi hindi pa tapos ang plano niya sa iyong buhay. Ganon din kay Shadrach, Meshach at Abednego. Yan po ang shield of faith. Shadrach, Meshach at Abednego, gumawa ng statue si Nebuchadnezzar. Pagka nag-trumpet, may trumpet, lahat luluhod, except Shadrach, Meshach, Nebuchadnezzar. So lahat nakaluhod. Silang tatlong kitang-kita, hindi tumusunod. Bakit sinabi nila, luluhod lang kami sa tunay na Diyos. Sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Kaya pinatawag sila ng hari, si Nebuchadnezzar. Pinatawag sila. Ngayon, bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Tines sila uli. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Ngayon, pwede pa magbagong isip ninyo. I-renounce ninyo ang paniniwala ninyo at lumuhod kayo sa akin. So, nag-trumpet, wala. Di sila lumuhod. So, itatapon kayo sa pugon na 7 times pinainit. Kahit nung nagtapon, nasunog. Ganon kainit. Hindi sila sumunod. Pero itong gusto ko sa kanila, sinabi diyan sa Daniel chapter 3, 16 to 28. Sabi niya, King Nebuchadnezzar, kung lalagay mo kami sa pugon, 7 times na pinainit, ililigtas kami ng aming Diyos. Pero kung kami hindi man ililigtas, hindi pa rin kami luluhod sa iyo kasi sa Diyos lang kami lumuluhod. Oh, napaka-ready na sa testing, ano? Talagang ready. So, anong ginawa? Linagay sa pugon. Tapos, alalang-alala si Nebuchadnezzar. Pagtingin niya sa pugon, 3 tinapon niya. Ba't ngayon naging 4? Hello? Kasama nila ang Diyos dun sa loob. Pagka sumunod ka sa Panginoon, magtatagumpay ka. Mapagtatagumpayan mo lahat ng pagsubok. Tinitest lang ng Diyos ang pagsunod mo. Pero mo yung mga nagtapon, nasunog sila. Pero sila nung lumabas, wala man nasunog kahit buhok nila. Kahit damit nila, wala man nasunog. Tayo, kung minsan, nag-aaral tayo noon sa baryo, dahil lampara ang ating gamit, di mo halos makita. Minsan, ba't amoy sunog? Yung pala yung buhok mo. Nasusunog na sa lampara. Di ba? Lampara lang yon. Ito, pugon na 7 times pinainit. Walang nasunog kahit na buhok nila. Walang amoy sunog. Ganon katindi, ganon kalakas ang Diyos. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos mawi-withdraw sa'yo pagka meron kang pananampalataya. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kaalaman ng Diyos mapupunta sa'yo pagka may pananampalataya ka. Kaya develop mo na yung faith mo sa magitan ng pakikinig, pagsasagawa, pagsubmit sa salita ng Diyos. Panghawakan mong salita ng Diyos. Madedevelop ang pananampalataya. Pagka may pagsubok, huwag ka kagad susuko. Testing lang yan, katulad ng stewardess, tinest sila. Linagay sila sa simulator. Talagang, sige, mag-share pa kayo ng pagkain. Sige. Kahit na nagkagano, tinest sila. Di ba? Kaya pagkatinan mo, pagka yung airplane, ikaw, lumakad ka lang gano'n, natutumba ka. Pero sila hindi. Bakit? Tinest sila eh. Sinasasayaw-sayaw pa sila ng gano'n, no? Kaya dadaan tayo ng testing. Ngayon lang, coronavirus, testing ito. Pagsubok ito, pero hindi ito magtatagal. Tinitest lang tayo ng Panginoon. Pero tingnan mo, ngayon, either natatakot ka, the more ka nanonood, the more ka tinitingnan, natatakot ka. At parang feeling mo, meron ka ng coronavirus. Bakit? Yung mga simptoma, makatilalamunan ko Tinatakot ka lang ng kaaway. Amen, palagi ka mag-pray.
Magprotektahan mo ako, Panginoon, coveran mo ako ng iyong banal mong dugo. Panginoon, umaasa ako sa iyo, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo nga pinabayaan si Daniel. Si Shadrach, ako pa, pababayaan mo. Special ako sa iyo. Kaya balutan mo ako ng makapangyang dugo, 10 ng aking pa. Palagi kang mag-pray. Tingnan mo, tataas ang prayer life mo. Tingnan mo, hindi ka pa nakapag-pray ng ganyan. Pero ikaw nagpipray ngayon. Hello? Tapos, protektahan mo ang sarili mo. Mag-sanitizer. Kaya pagpasok mo, may sanitizer eh. Dito sa coronavirus, natuto tayo maging malinis. Every time may hawak ka, tingnan mo. May sanitizer ka. Tumubo yung sanitizer company. Tumubo yung mask company. Kumita ang mga... Dati hindi man sila pinapansin eh. Di ba? Pero ngayon, pinansin sila. So, protektahan natin ang ating sarili. Pagka may ubo ka, pwede kang mag-mask, hindi ma-offend ng iba. Kasi sanay na yan sa pagsubok. Kasi dati, pagka umubo ka, aching! Oh, punta sa kanya. Maya-maya, sinisipon na siya. Eh ngayon, nakamask ka. Di ba? Talagang para kang lalaban sa gera. Meron kang armor of God. May mask ka, may sanitizer ka pa. O sige. Sige, coronavirus. May sanitizer ka. Alam mo, dun sa Wuhan, kung saan ang galing ang coronavirus, may mga pastor doon. Pero hindi sila natatakot. Bakit? Kasi ito ang panlaban nila eh. Pwede ba tulungan mo ko? Dali natin dun sa pangontra corona. Coronavirus 19. Di ba? Corona V19. Pwede ba, nasan ba yung ano ko? Nandyan yan eh. Linagay ko talaga yan ano eh. Nasaan yun? Pwede pakihanap. Coronavirus, second core, 19. Pakibaan niyan, Brother Rickson. Thank you. Second core, 19. Yan ang pangontra sa coronavirus. Anong kailangan? Protektahan mo ang sarili mo. Protektahan mo yung ibang tao. Pag kami inubo ka, may sakit ka, magpahinga ka, mag-take ka ng vitamin C. Mag-mask ka kung kinakailangan. Tapos maghugas ka palagi ng kamay. Ano man mahawakan mo, itong microphone ito, daming umahawak dito. May germs yan. Mag-sanitizer ka. Kaya dyan, may sanitizer tayo. Hello? Tapos mag-pray ka palagi. Protektahan ka ng Panginoon, 10 ng pamilya mo. Pinagpipray namin kayo palagi. Pinagpipray natin ng church. Kasi sa ibang lugar, nag-declare na sila, bawal muna mag-gather ng ganito. Pero dito sa Vienna, hindi pa. Kaya pag-pray natin palagi. Amen? Huwag tayong matakot. Tinatakot lang tayo. Huwag kang palagi manood, lalo na yung mga fake news. May mga iba, super na, exaggerated na. Kailangan mong manalangin, kailangan mong ano. Asan yun? 2 Corinthians 1:9. Andiyan yan eh. Kaya lang. Sige, lagay muna natin ang 2 Corinthians 1:9 sa Bible. Sabi doon sa 2 Corinthians 1:9, huwag kayong matakot. Amen? Pwede tayong kunin ng Diyos anytime. Pero huwag tayong matakot, huwag tayong magdepende sa ating sarili. Magtiwala tayo sa Diyos na pwede siyang bumuhay ng patay. Anong ibig sabihin nun? Kung kukunin tayo ng virus name, coronavirus V19. Ano ang Bible name na pangontra dyan? 2 Cor 19. 2 Corinthians 1:9. Chapter 1, verse 9. Sabi ito, in fact, we felt sure that we were going to die. But this made us stop trusting ourselves and start trusting God. Stop trusting yourself, start trusting God, who raises the dead to life. Para kaming inahatulan ng kamatayan dahil sa coronavirus na ito. Subalit, nangyayari ito upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay ng mga patay kami dapat manalig. Alam po ninyo, coronavirus yan. Deadly yan. Naririnig natin yung news. Pero pwede yung iba namatay. Si Kobe Bryant, di siya namatay sa coronavirus. Saan siya namatay? Sa helicopter. Accident. Andiyan po ba kayo? Pwede tayong kunin ng Diyos. Ito pong safe na nakita ko. Kasi ang Diyos may purpose pa sa atin, hindi pa tayo kukunin. Bakit? Magamit pa niya tayo. Mga pamilya pa natin hindi naliligtas. May purpose pa ang Panginoon sa atin. Para lumakad tayo sa katwiran
para ibigay na natin buong buhay natin. Binibigyan tayo ng grace ng Diyos. Biyaya. Pero kung wala na tayong purpose dito, kukunin na tayo ng Diyos. At ito ay katotohanan. Ang mabuhay dito kay Kristo ay masarap, maganda. Pero ang kamatayan, kapakinabangan. Kaya i-prepare na natin ating sarili ko. Anong mangyari sa atin, kunin mo tayo ng Panginoon. Nasa langit tayo. Wala nang sakit, wala nang coronavirus doon. Wala nang SARS doon. Wala nang helicopter crash. Wala nang kamatayan, wala nang sakit. Prepare ka pa. Kaya itong time na ito, i-prepare natin ang ating sarili. Amen? Huwag tayong matakot. Anyway, kukunin tayo ng Panginoon. Eh di mas maganda pa. O sa iba natatakot eh. Huwag kang matakot. Natatakot ka bang kunin ng Diyos? Matatakot ka kung wala kang relationship sa Panginoon. Matatakot ka kung may ginagawa ka pang hindi ka nice. Matatakot ka kung mas mahalaga pa yung buhay mo dito kaysa sa buhay mo sa walang hanggan. Kaya tinanong ko kaninang umaga sino ditong natatakot mamatay? Hindi ka pa ready sa nakunin ng Panginoon. Kailangan mag-ready ka. Kasi pwedeng anytime dumating ang Panginoon Ready ka ba? Baka mamaya maiwan ka. Nag-retreat kami sa Madrid. Tapos magkasama si Pastor Dong at si Pastor Jun. Nung si Pastor Dong, tinignan niya si Pastor Jun, wala siya, pero yung gamit yung kumot niya, kala na rapture na. Lumipat lang pala siya ng kwarto. Di ba? Pagka kukunin na tayo ng Panginoon, bigla na lang tayong mawawala. Yung ating mga sa buhay, bubuhay niya. Ganon kabilis. Isang kisap mata. Kaya maging handa din tayo. Amen? Nakuha niyo pong ibig sabihin, huwag kayong matakot. Manalig kayo, huwag sa iyong sarili. Huwag sa ibang tao. Manalig kayo sa Diyos. Protektahan niyo yung sarili, protektahan niyo yung iba. Sa pamagitan ng sanitizer, sa pamagitan ng mask, ng maayos, umuubo ka na, protektahan mo yung sarili. Pero huwag kang mamuhay sa takot. Kung halimbawa kukunin tayo ng Panginoon, mas mabuti pa. Mas ikakaganda natin. Kasi doon, wala nang sakit karamdaman. Hindi ka na mabibigo, hindi ka na masasaktan, hindi ka na madi-discourage. Pero para gamitin tayo ng Panginoon dito, kaya hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, kasi hindi pa tayo nagsishare sa iba. Kasi may mga mahal pa tayo sa buhay na hindi wala pa sa Panginoon. Kailangan nila tayo. Amen? So punta na tayo dun sa... Sige, alis na tayo dito. Punta tayo dito sa last part. Yung shoe of the gospel, tapos yung praying in the spirit. Dito tayo mag-emphasize natin ito. Sa shoe of the gospel of peace, yung shoe, importante dun sa armor. Kasi kahit na naka-helmet of salvation ka, ikay naka-breastplate of righteousness, naka-belt of truth ka, may sword ka, may shield ka. Pero yung shoes mo naman, may diferensya. Yung paa mo naman, mahina. Ay matutumba ka kaagad sa labanan. Kailangan yung paa mo, yun ang pundasyon. Kailangan yung sapatos mo, maayos yung sapatos mo. Nang sa ganun, saan ka man pumunta, mataas man yan na pakikipaglaban, sa terrain man yan, o sa matatag ka, malakas ka. Yung shoe represent the shoe of the gospel of peace. Yung shoe represent yung peace of God and peace with God. Yung kapayapaan na nanggaling sa Panginoon, dahil dati kaaway tayo ng Panginoon, ngayon kaibigan na tayo ng Panginoon dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Yesus, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Nawala yung pag-aalala, nawala yung takot, nagkaroon ng kapayapaan sa buhay natin. Ngayon, yung shoe of the gospel, bilang soldier ni Christ, saan ka man magpunta, ipahayag mo yan sa iba. Yung testimony mo. Ipahayag mo yun sa iba. Sabihin mo yung ginawa ng Diyos sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng shoe of the gospel. We are soldier of Christ. Saan man tayo magpunta, ipahayag natin sa iba yung natanggap natin kapayapaan sa Diyos. Yung ang Diyos, pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo, naging kaibigan tayo ng Diyos, hindi na slave, ipahayag natin sa iba. Ito yung sinasabing evangelism. Ito yung sinasabing sinishare natin yung pananampalataya natin, sinishare natin yung testimony natin. Bakit napakahalaga ito sa ating pumbuhay? So the gospel about Jesus must be shared to others so that they can have peace with God. Pagka sinishare mo sa iba, magkakaroon din silang kapayapaan sa Panginoon. He who says he abides in Him, Jesus, ought
himself also to walk just Jesus walk. So every time na naglalakad ang Panginoong Yesus, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Sinishare niya ang gospel. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Nagpapalaya siya ng mga inahalian ng masamang espiritu. Amen? So yun din ang ating goal. Yun din ang ating gawain. Ano bang benepisyo pagka tayo ay nagsishare ng ating pananampalataya? Unang-una, pagka ako'y nagsishare sa iba, personal ito rin ang experience ng iba. Pagka nagsishare ka sa iba, lalo ako nagiging thankful sa aking salvation. Panginoon, salamat, niligtas mo ko. Kung di mo ako niligtas, Panginoon, magulo pa rin ang buhay ko. Depressed pa rin ako. Mahina pa rin ang loob ko. Wala pa rin meaning ang buhay ko. Mapapasalamatan mo ang Panginoon. Amen? Tapos pagka sinishare mo ito sa iba, ano pang nangyayari? Lumalaki yung knowledge mo sa Panginoon. Bakit? Kasi pagka nagsishare ka sa iba, nagre-research ka rin, nag-aaral ka rin. Pinag-aaralan mo rin. Sa pag-aaral mo, lalo kang natututo, lalong lumalawak ang kaalaman mo sa kaligtasan mo. Lalo mo pasasalamatan ng Panginoon, lalo mo siyang pupurihin. Amen? So pagka nagsishare ka, malaking advantage yun, malaking benepisyo yun sa iyong sarili at saka sa iba. Pero sa iyong sarili, itong mangyayari. Minsan yung sinishare ko, medyo makulit. Yung sinishare ko, pilosopo. Yung sinishare ko, matigas ang puso. Tapos naalala ko, Panginoon, ganyan din ako dati. Salamat, Panginoon, niligtas mo ko. Salamat, Panginoon, naging matyaga ka sa akin. Salamat, Panginoon, hindi ka nag-give up sa akin. Kaya hindi rin ako mag-give up dito. Nakukuha niyo po ba? Kapag ka po, nasishare natin yung iba makulit, ayaw tanggapin ng gospel, iniisnab ka, pinagtatawanan ka, ganyan din ako dati. Panginoon, salamat na lang niligtas mo ko. Salamat na lang naawa ka sa akin. Salamat na lang minulat mo ko sa katotohanan. Dati bulag ako, pero ngayon nakakita ko. Pero ganyan ako dati. Ganyan ang katuwiran ko dati. Ma-argumento ko. Makatuwiran ako sa isip. Pagka yung sinishare mo, umiiwas, tinitext mo, ayaw sagutin. Ganyan din ako sa ating Panginoon. Kaya salamat. Salamat, Panginoon. Kundi dahil sa iyo, hindi ako naligtas. Lalaki yung appreciation mo sa Panginoon. Lalaki yung pag-ibig mo sa Panginoon. Tapos pagka nagsishare kasi mo, sa kakashare mo, pinipersecute ka, pero nagpapatuloy ka pa rin. Sa kakashare mo ng gospel, sa kakashare mo ng Romans Road, sa kaka-RR mo, anong nangyari? Nag-increase yung anointing sa buhay mo. Nag-increase yung compassion mo sa iba. Hindi mag-i-increase yung compassion mo sa iba, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kung hindi ka nag-step of faith, kung hindi mo ginagawa yung inuutos ng Panginoon. Pero the moment na ginawa mo, inuutos ng Panginoon, nag-i-increase yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Nag-i-increase yung anointing mo. Kaya anong kailangan? Palagi kang mag-share ng iyong pananampalataya, ng kapayapaan, saan ka naman magpunta, palagi kang mag-share ng salita ng Diyos. Dahil makapangyarihan ng salita ng Diyos, palagi mo ipatotoo yung kapayapaan na natanggap mo sa Panginoon. Kahit pagtawanan ka, kahit i-persecute ka. Bakit? Lumalaki yung compassion mo sa iba. Lumalaki yung pag-ibig mo sa iba. Lumalaki yung pasasalamat mo sa Panginoon. Lumalaki yung knowledge mo, understanding mo sa Diyos. Lumalaki yung anointing, kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Salamat sa isa na nag-amen. Kaya yun ang reason kaya tayo pinapashare ng gospel para sa atin. Pagka tayo lumalabas, nagkakaroon tayo ng pag-uusap, pinag-uusap. Anong nangyari sa inyo nung kayo nagsishare? Sabi niya, Pastor, bumabalik muli, nawala na kasi yung aking compassion sa iba. Nawala na kasi yung aking, nalimutan ko na paano mag-share. Pero ngayon, muling bumalik yung desire ko na mag-share ng gospel. Ngayon, muling bumalik yung aking compassion sa iba. Nare-revive tayo pagka nag-share tayo. Kaya lumabas tayo, kaya mag-share. Lalong-lalo na ngayon, takot ang mga tao. Hello? Lalong-lalo na ngayon, time ngayon para sila'y maligtas. Na-awaken yung mga tao ngayon. Bakit? Kasi wala silang pwedeng kapitan, kundi Panginoon. Kaya ngayon ang the best para mag-share tayo ng gospel. Paano, Pastor, kung ayaw nila? Di mag-mask ka kung ayaw nilang ang mahal ka ng Panginoon. May plano siya sa buhay mo. Nakamask ka. Ang Diyos, special ka sa Kanya. Oh. Mamaya masarsya, no? Kaya coronavirus. Wala man siyang Panginoon. Hello. Haloski. Begets dear. Yan po yan. Gospel of peace. Tapos yung last, mag-pray ka sa tongues palagi. Isa yan sa weapon mo.
Ito yung weapon, ginagamit mo palagi ang bibig mo. Pray in the Spirit. Pray in tongues. Pagka nagpipray ka sa tongues, pwede kang gumawa ng ibang bagay. Kahit nagugas ka ng plato, re-ba-ba-ba, si-re-ba-ba, yara-ba-ba. O kahit na naglilinis ka, hindi mo na iniisip yung ginagawa mo. Bakit? Pagka nagpipray ka, ito lang prayer na hindi mo na iniisip yung pinagpipray mo. Pwede kang mag-pray sa mind, pero maubusan ka ng prayer. Pinag-pray mo na lahat, protection, gabay, guidance, lahat pinag-pray mo na, wala ka nang pray in the Spirit. Kasama ito sa weapon. Tingnan mo, sa Ephesians 6, you can stand the wiles of the enemy, you can stand every trial in your life when you pray in the Spirit. Because when you pray in the Spirit, you will be a powerful person. When we pray as a church in the Spirit, we will be a powerful church. A prayerful church is a powerful church. Lahat po ng ginagawa ng Panginoon dito na miracle, lahat ng naka-incorporate yan sa prayer. Kasi yan, dinevelop muna natin sa church, yung prayer life ng mga leaders, yung prayer life natin. Kahit wala kayo dito at pinagpipray na kayo, kahit natutulog kayo, may nagpipray sa inyo. Kasi pagka nagtutulog ka, wala kang Diba? May nagpipray sa'yo. Panginoon, natutulog man siya, dalawin mo siya. Naghihilik man siya, dalawin mo siya. Bisitahan mo siya, konbiktahan mo siya, balutan mo siya ng makapangyarihang dugo. O tapos, o, tinan mo. Pagka nagpipray ka sa Spirit, may pagpipray mo lahat ng prayer requests. Bakit? Kasi ang Espiritu nang tumutulong sa iyo. Espiritu nang gumagabay sa iyo. Tataas ang prayer life mo. Dati marunong ka lang mag-pray sa Tagalog, sa English, pero ngayon nagpipray ka unknown language. Tataas ang prayer life mo. Tataas ang thanksgiving mo. Hindi ka lang, salamat Panginoon sa kaligtasan, salamat sa aking asawa, sa pamilya ko, salamat o God sa trabaho ko, salamat sa kalakasan ko, pero all of the above. Lahat-lahat na. Yung hindi ko pa naipag-pray, gagawin ko rin, Tapos, malakas ka pa. Ito lang ang prayer. Pagkatapos mo mag-pray, lumalakas ka pa, tumatatag ka pa. Na-encourage ka pa. Yung isang prayer pray ka ng pray. Pagod ka pagkatapos. Para ka nakipagbaka, para ka nakipagsuntukan, nagutom ka pa. Napagod ka pa. Tuyo ka pa. Pero pagka mag-pray ka sa Spirit, ito lang yung prayer na pagka nag-pray ka, ay, the more na lumalakas ka, the more na tumatatag ka. Kasi pag nagpe-pray ka sa Spirit, yung Espiritu mo pinapalakas ng Panginoon. Pagod ka man sa physical, pero yung Espiritu mo lumalakas, nare-refresh, nare-revive, tumatatag. Na-empower ka pagka nagpe-pray ka sa Spirit, nasasangkapan ka ng kapangyarihan. Amen? Ito yung pinaka-importante na weapon natin. Pray in the Spirit, kahit hindi mo naintindihan, naunawaan, pinagpipray mo. Pray in the Spirit na tama ang puso. Amen? Bago ka mag-pray in the Spirit, magpa-cleanse ka muna sa Panginoon. Humingi ka muna ng tawad. Surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Sambahin mo siya, tapos magpapuspos ka ng banal na tapos mag-pray ka sa Spirit. Pagka nagpipray ka sa Spirit, nagkakaroon ka ng refreshing at saka rest. Ito lang yung prayer. Pagkatapos mo mag-pray, meron kang rest na wala yung worries, na wala yung fear, na wala yung mga doubt, na wala yung depression. Hindi ka madedepress pagka nagpipray ka sa Spirit. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, binibigyan ka ng refreshing. Isaiah 28:11-12, binibigyan ka ng rest sa isipan mo, sa damdamin mo, hindi lang sa physical, kundi sa isip mo, sa kaluluwa mo. Nawawala yung worries, nawawala yung fear, nawawala yung mga doubt, nawawala ang mga pag-aalala. At ine-encourage ka ng Panginoon. Amen? Kaya palagi kayong mag-pray sa Spirit. Pray in the Spirit. Pagka tayo nagpipray sa Spirit, na-encourage tayo, na-inspire tayo, na-motivate tayo. Amen? So pagka sa oras ng pagsubok, wala pang pagsubok, ito nang ginagawa natin, na-encourage tayo, na-edify tayo, na-inspire tayo, nagpipray ka sa Spirit. Kaya pagka may emergency, pagka may mga pagsubok, encourage ka na, malakas ka na, matatag ka na. Kaya kailangan mag-deposito muna tayo bago natin gamitin. Amen? Kung baga saan, deposit ka ng deposit, hindi, nangyayari. Withdraw tayo ng withdraw. Kukunting deposit. Kaya nagmaminus tayo kasi spiritual. Nagmaminus. Bigay ka ng bigay. Hindi ka naman kumakain sa sarili mo. Paano ka? Manghihina ka.
Bigay ka ng bigay, hindi ka nagtumakain. Kailangan kumain ka ng kumain. Kaya pagka nagpipray ka sa Spirit, sinusuot mo yung armor of God, kumakain ka ng kumakain sa spiritual, binubusog mong yung sarili, pinapatatag mong yung sarili, nang sa ganon, sa oras ng battle, sa oras ng mga pagsubok, temptation, malakas ka, matatag ka. Dahil bakit? Fully equipped ka. Kaya kahit wala pang pagsubok, i-develop mo lang yung sarili. Praying in tongues. Isuot mo lahat ng armor of God. Amen? Lumakad ka sa katotohanan. Gamitin mo ang pananampalataya mo. I-exercise mo yung faith mo. Tingnan mo, pagka dumaan ang pagsubok, malakas ka, matatag ka. Hindi ka na nasurpresa. Pagka dumaan ka, in-announce ng doktor sa iyo, bad news, malakas ka, matatag ka. Hindi ka basta-basta matito. Bakit? May deposito ka na kasi. May pananampalataya ka na lumago ng yung pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, minats ka dun sa pagsubok, match na match. Kung hindi mo pinireperang yung sarili, hinihintay mo lang yung pagsubok na dumating, napakalaki ng pagsubok, yung pananampalataya napakaliit, kaya tumba ka, discourage ka, madali kang gapiin ng kaaway. Pero ngayon pa lang, sinusuot mo na yung armor of God. Ngayon pa lang, dinedevelop mo na yung faith mo, yung prayer life mo. Ano mangyari? Pagka dumaan ang pagsubok, o kaya pagsubok ng iba, mapagtatagumpayan mo. Meron kang encouragement sa kanila. Tuturuan mo na ganitong ginawa ko. Diba, nagdeposito ka na ng deposito. Tapos meron kang i-withdraw kasi marami kang dineposito. Kumain ka ng kumain, kaya meron kang ibibigay na pagkain sa iba kasi kumain ka na. Pinakain mo muna, pinalakas mo muna ang sarili mo para mo palakasin ng iba. Amen po ba? Ganun po sa Panginoon. Huwag tayong papetik-petik, huwag tayong mag-rely sa sarili nating strength. Kundi ngayon pa lang, kahit wala pang nangyayari, develop your faith. Sumunod ka na sa Panginoon, magpasakog. Lumakad ka na sa kalooban ng Panginoon. Mag-pray ka sa Spirit para i-encourage mong yung sarili. Araw-araw. Di ba? Araw-araw i-encourage mong yung sarili. Later on, pagka pupunta ka sa Bible study, pupunta ka sa church, encourage ka na. Ikaw na nag-encourage sa iba. Ikaw na nag-pray sa iba. Ikaw na ang tumutulong sa iba. Amen? Rise up, mga kapatid. Rise up. Kasi yung pangunawa natin sa mundo pagka may pagsubok na lang, doon ako magsiseryoso. Kaya darating ang pagsubok para magseryoso ka. Pero pagkatapos pa rin ng pagsubok, hindi ka pa rin seryoso. Pinagaling ka na nga, hindi ka pa rin seryoso. Ay, wala. Nga. Hello? Binigyan tayo ng measure of faith. I-develop natin ito. Binigyan tayo ng praying in the Spirit, gift of praying of the Spirit, gamitin natin ito ngayon. Para tumatag tayo, lumakas tayo. Lumakas ang ating dibdib. Ito pong ginawa ko. Pagka dumadalaw ang trials, matatag na ako. Bakit? Kasi sinimulan ko na Kumbaga sa anesthesia ng anesthesia. Nung binunot ang ngipin ko, hindi na masakit kasi punong-puno ng anesthesia. Diba? Kung walang anesthesia, binunot, ang sakit-sakit. Ayoko na. Nadala ako dun sa dentista. Pero pagka pinuno mo ng anesthesia, praying in the Spirit, exercising your faith, obeying God, tingnan mo, nagnam na yung ano man sakit, ano man mga pain, hindi mo na maramdaman. Hindi ganun kasakit. Bakit? Kasi maraming anesthesia. Amen po ba? Ganun po sikreto ng buhay. Tandaan niyo po ito. Itong sikreto ng buhay. Tumanggap ka ng tumanggap sa Panginoon. Para maraming deposito. Nang sa ganun, makapagbigay ka na sa iba. Kung wala ka natanggap, bigay ka lang ng bigay. Wala ka nang ibibigay. Ano ka na? Burnout ka na. Pagod ka na. Kaya yung iba napapagod kasi wala nang ibibigay kasi wala pang tinanggap. Kulang yung pagtanggap. Kaya, wala pang pagsubok. Magandang buhay, blessing. Magpuri ka sa Panginoon. Ugalin mo yun. Magpasalamat ka. Nang sa ganun, dumating yung pagsubok, makakayanan mo na yung mga pagsubok. Mainit ka. Nung dumating yung pagsubok, pampalamig yan, hindi ka lumamig. Bakit? Kasi mainit ka. Dumating mo yung lamig, hindi ka pa rin lumamig. Bakit? Kasi mainit ka sa Panginoon. Kung malamig ka, maligamgam ka, dumating yung malamig na pagsubok, di nag-chill ka. Di na, nag-hypo, ba yun? Sobrang lamig. Diba? Ganun po yun sa Panginoon. Kaya ngayon palang magpalakas ka. Sa time ng blessing, purihin mo ang Panginoon. Mag-pray ka sa Spirit. When you pray in the Spirit,
Tataas ang prayer life mo. Tataas yung papuri mo sa Panginoon. Tataas. Lahat ng weaknesses mo, tutulungan ka ng Holy Spirit. Ang kasama natin palagi ngayon, ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu, tayong templo niya. Kaya palagi tayong makipagkaibigan sa Banal na Espiritu. Palagi tayong sumunod sa kanyang guidance. Palagi tayong sumunod. Tingnan mo, i-empower niya ang buhay natin. Papaliwanag niya lahat ang patungkol kay Jesus. Enlighten niya tayo. Now I see. Dati bulag ako, pero ngayon nakikita ko. Dati hindi ko ito nakikita, pero ngayon nakikita. Dati ma-pride ako, pero ngayon nakikita ko ang aking sarili. Dadating kayo sa ganung bagay. Kapag kayo ay open na i-enlighten kayo ng Panginoon. Kung bukas ang puso ninyo sa Panginoon, i-enlighten kayo ng Panginoon. Madali niyong maunawa ng Diyos. Alam po ninyo, ang commandment ng Diyos, hindi mahirap sundin. Diba? Kung gusto natin, may paraan. Pagka ayaw natin, maraming dahilan. Yun ang nagpapahirap, maraming dahilan. Hindi ko yan kaya, mahirap yan. Pagka gusto mo, kakayanin mo. Tingnan mo, pagka gusto mo, nasusunog ang bahay. Dati, hindi mo mabuhat-buhat yung refrigerator, yung salaset, pero nasunog ang bahay mo. Nasusunog. Talagang binuhat mo. May adrenaline ka. Talagang lahat naligtas mo. Nagtaka ka. Pagkatapos, pagod ka. Paano ko nagawa yun? Meron kang supernatural strength na galing sa Diyos. Kaya mo yan. Kaya mong sumunod. Kaya alisin mo na yung mga excuses. Alisin mo na yung mga argumento mo. Sumunod ka. Madaling sundin ang Panginoon. Tingnan mo, ang pagsunod mo, katagumpayan. Ang pagsunod mo, kapakinabangan. Ikaw din naman makikinabang. Hallelujah! Put on the full armor of God. Isuot mo lahat ng baluti mo nang sa ganun mapagtagumpayan mo lahat ng pakanan ng kaaway. Ang kaaway, aakusahan ka. Tutuksuin ka, pero magtatagumpay ka sa lahat ng tukso. Dahil meron kang shield of faith, meron kang helmet of salvation, meron kang breastplate of righteousness, meron kang belt of truth. Meron kang sword of the Spirit. Meron kang praying in the Spirit. Amen. Kahit wala pang pagsubok, magpalakas ka na ngayon. Pagka darating ang pagsubok, matatag ka. Mapagtatagumpayan mo mga pagsubok. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Kaya itong pagsubok na ito sa virus, test ito kung tayo susunod sa Panginoon o hindi. Test ito para ma-develop ang faith natin. Ma-develop ang pagdidepende natin sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa sarili. Magdepende ka sa Diyos. Hindi mo kontrolado ang lahat. Pero sa Diyos, kontrolado niya ang lahat. Mag-pray tayo palagi. Itong time na ito. Ipag-pray din natin ang ating mga kapatiran. Sa ibang lugar ay kino-close nila ang worship service. Katulad sa Udine, sa Italy. Pag-pray natin ang ating mga kapatiran na patakasin sila ng Panginoon, patatagin. Tayo, magpalakas tayo. Protektahan natin ang ating sarili. Pero huwag tayong matakot. Amen? Dahil tayo'y nakahanda. Ano man ang mangyari, nakahanda tayo. Dahil tayo nagpipray, nananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Sige, mag-pray tayo sa Spirit. Karaba, shire, baba. Panginoon, tulungan mo kami. Ianda namin ang aming sarili. Magpalakas kami, ngayon pa lang. Habang kami nagpipray sa Spirit, lalakas kami, makakapagkaroon kami ng rest. Ma-revive kami, ma-enlighten kami. Ang iba ma-enlighten din, ma-revive. Yes, habang kami nagpipray sa Spirit, dumaloy ang iyong Espiritu sa bawat isa sa oras na ito. Yes, magpahayag ka sa bawat isa. Magkaroon ng revelation, understanding. Magkaroon ng wisdom sa oras na ito. Kapahayagan. Ng Banal na Espiritu. Kumilos ka, Panginoon, sa time na ito. Dahil sa virus na ito, dahil sa mga testing na ito, maraming masave. Lalo dito, lalo kaming tatatag, lalo kami, Panginoon. Lord, i-equip namin ang aming sarili, mag-step of faith kami. Lalong tataas yung aming prayer life, worship life. Lalo, Panginoon, Lord, magiging alarm sa amin ito, urgency sa amin ito, na kami, Panginoon, God, gamitin namin ang aming pananampalataya. Meron kaming measure of faith. We have measure of faith. We will going to use our faith, God, to fight against the enemies, to fight against every temptation, every trials in life, to fight every disease. Lahat ng disease, lahat ng sakit at karamdaman, malabanan ito sa pagitan ng pananampalataya. Shama bakara bababa, shakara bababa. Panginoon, tulungan mo kami. Siya, kung nangangailangan kayo ng tulong, sige, pumunta tayo dito sa harapan. We need help. Sabi ng centurion, humingi siya ng tulong kay Jesus. At siya'y nag-humble, in-honor niya ang salita ng Diyos, ginalang niya ang salita ng Diyos, yung kanyang katulong gumaling. Ganon din tayo, kay Jesus ang ating tulong. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Siya, humingi tayong lahat ng tulong sa Kanya. Sa ating pamilya, sa ating sarili, patatagin tayo ng Diyos sa mga pagsubok sa oras na ito. Ano mang dinaraan mong pagsubok, ano man mga pagsubok inaharap mo sa buhay, mas malaki ang Diyos.
Pinapadaan ka ng Diyos. Pagka nagtagumpay ka dyan, matutulungan mo yung ibang tao para magtagumpay. Kaya ka pinapadaan ng Diyos para lalo mo siyang pagtiwalaan. O, lalo ka magdepende sa Kanya. Dahil tutulungan mo yung iba, paano magtiwala? Paano magdepende sa Panginoon? Sige po, sa oras po na ito, humingi tayo na, Jesus, help me. Jesus, help us. Balutan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sige, humingi tayo ng tulong. Sige, Panginoong Jesus, help us. Help our family. Panginoon, protektahan mo kami. At ang aming pamilya, ipadala mo ang iyong mga anghel para gabayan ang aming pamilya. Sa time na ito, iligtas mo member ng family na wala pa sa iyo. Lord, magkaroon ng kasagutan sa aming panalangin. Come on, mag-pray tayo. Mag-pray tayo sa Spirit. Save our family. Save other people. Strengthen us. O God, palakasin mo kami. Patatagin mo kami sa time na ito. Lord, yung time na ito, hindi namin, Lord, magdepende sa sarili, kundi magdepende sa iyo. Depend on God. Do not depend on yourself. Depend on God. Magdepende ka sa Panginoon. Hallelujah. Ano man mangyari sa atin, nasa kamay tayo ng Panginoon. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Lumakad tayo sa presensya ng Diyos. Sa katwiran ng Diyos. O, alisin na natin ang kasalanan. Alisin na natin yung mga gawain na hindi sa Panginoon. O, wake up call ito. Na malapit na dumating ang Panginoon. Mag-prepare tayo. Yes. Dumadaan lang tayo dito sa mundo. Ang destination natin pang walang hanggan. Sa langit na kasama si Jesus. Pero habang nandito tayo, i-share natin ang gospel of peace. I-share natin sa iba yung mabuting balita kahit i-persecute ka. Patatatagin ka ng Panginoon, palalakasin ka, lalaki ang iyong compassion sa iba. Mag-share tayo sa iba. Mag-share tayo sa Facebook, sa ating pamilya. Mag-share tayo sa Messenger. Kahit pagtawanan nila tayo itong time na ito, open ang mga tao sa gospel. God, iligtas mo ang aming pamilya. Iligtas mo ang ibang tao. People need the Lord. We need you, Jesus. We need you, O Lord. Yeah. Jesus, help us. Jesus, protect our family. Jesus, touch our family. Convictan mo ang aming pamilya. Convictan mo, Lord, yung pamilya namin na wala pa sa'yo. Yung pamilya namin nasa sa'yo. Panginoon, nutsukan mo sila, lalo silang lumapit sa'yo. Oh God, huwag kaming magdepende sa mga bagay dito sa mundo. Mawawala lahat ito. Masusunog, masisira ang lahat ng kayamanan dito sa lupa. Pero ang kayamanan namin sa iyo ay ang relationship namin sa iyo. Ang kayamanan namin sa iyo ay ang aming kaligtasan, ay ang aming relasyon sa iyo. Pagsunod, pagpapasakop sa iyo. Come on. Tumaas ang ating prayer life. Tumaas ang ating worship life. Tumaas ang ating thanksgiving life, appreciation sa Panginoon. Yes, tulungan mo ang aming mga kapatid na nangangailangan, Lord, ng kagalingan sa oras na ito. Kasi kung kailangan natin ng kagalingan sa oras na ito, ang salita mo ay pinadala mo para magkaroon ng kagalingan, para magkaroon ng kalayaan. Kaya sa oras na ito, sino nga naman may mga spiritual na kagalingan, sakit at karamdaman, yes, sa oras na ito, magkaroon ng himala, maligtas sila miraculously, mawala yung mga sakit at karamdaman. Spiritual blindness, mawala ka, pinapalayas ka namin. Spiritual na sakit at karamdaman, pinapalayas ka namin. Pride, selfishness, pinapalayas ka namin. Iligtas mo, Panginoon, ang mga tao. Hallelujah. Lahat ng physical na sakit at karamdaman, sige, pag-pray tayo. Kung meron kayong nararamdaman sakit at karamdaman sa iyong katawan, yes, Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang aming kagalingan. Jesus, you are our healer. Nothing is impossible with you. All things are possible with you. Kaya pinapalayas namin lahat ng sakit at karamdaman. Sige, palayasin natin yan. Espiritu ng sakit, lumayas ka sa buhay namin. Espiritu ng flu, lumayas ka. Espiritu ng sipon, ubo, lumayas ka. Espiritu ng mahinang immune system, lumayas ka sa aming buhay. Lahat ng sakit at karamdaman, pinapalayas namin. Now! Now! In the name of Jesus, now! Sige, palayasin natin yan. Walang karapatan ito sa amin. Walang kapangyarihan ito sa amin. Sa aming pamilya. Yes, pinapalis namin lahat ng sakit at karamdaman. And we declare and decree healing. Yeah, I declare and decree miracle. I declare and decree healing upon me, upon the people who are sick. I declare and decree victory. I declare and decree supernatural strength sa immune system. I declare and decree protection, provision. I-provide ng Diyos ang pangangailangan mo. Yes, protektahan ka ng Diyos. Saan ka mapumunta, gabayan ka ng Diyos. Protektahan ka ng Diyos.
Yes, balutan ka ng Diyos ng proteksyon, ng guidance. Kasama mo ang Diyos, palalakasin ka ng Diyos.